Hallelujah, Father God, open my lips, and my mouth shall declare your praise. As we listen to your words today, we ask you to forgive our sins, open our ears, and release the blessing of your word into our hearts. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po sa ating lahat. Maligayang araw po ng pagsamba. Ngayon po ang unang linggo ng buwan ng September. Yan. Advance Merry Christmas po sa ating lahat. Yan, Burr months na. Sige po, tayo po ay magbulay sa Gospel ni Mark. Narinig natin ang kwento ni Jesus na nagpagaling ng taong bingi at pipi. Jesus speaks Ephphatha, be opened. At tunay nga, his ears were opened and his speech impediment was removed. During that time, ang mga pipi, ang mga bingi o ang mga taong dahil sa kapansanan ay hindi po pinapahalagahan ng lipunan. Sila ay halos naka-isolate o nakabukod, nakahiwalay from the community. Katulad nitong tao na na-encounter ni Jesus. Kasi nga, hindi naman siya makarinig. Kahit anong sabihin mo sa kanya, pwede ang sign language. Pero hindi naman lahat kayang gawin iyon. Ano po? Pwedeng magkaroon ng hearing aid, pero hindi pa uso noon. At hindi siya makapag-communicate ng malinaw sa iba dahil nga pipi din siya. Bukod sa pagiging pipi at bingi, siya rin ay isang hentil. Ngunit dito sa ating Bible passage ngayon, nakita natin na hinarap siya ni Jesus, tinugon ni Jesus ang kanyang pangangailangan, which illustrates na ang grace ng Lord ay hindi restricted sa isang uri ng tao, sa isang kultura lamang, sa isang pangangailangan lamang. Jesus is a remedy for every person, every culture, or situation. Kaya't nung pagalingin siya ni Jesus, nung sinabi niyang Ephphatha, be opened, literal na nawasak po yung walls na nagkait sa taong ito ng buhay na ganap. The way to life was opened by God. Hindi lamang ito isang simpleng kwento ng pisikal na kagalingan. It is about being saved. Ito ay isang spiritual na kagalingan kung saan ang biyaya ng kaligtasan at buhay ay ibinukas ng Diyos para sa taong ito. Now he could hear the laughter. Naririnig na niya ang mga pag-uusap, mga sacred stories, ganun din ang mga kwento ng dakilang pagkilos ng ating Diyos sa kanyang bayan. Now, he could hear Jesus speak of God's love for him, and he could sing and praise and testify with joy. Mahal na kapatid, ano ang Ephphatha experience mo? Kung hindi mo alam o kung hindi ka sure kung ano yun, kung hindi mo maalala, then let's ask the Lord to give us an Ephphatha experience today. Ready ka na ba? Tayo pong lahat, kung minsan o hindi madalas, nakakaranas po tayo ng spiritual at emotional na pagkalumpo na humahad lang sa atin sa pagtanggap sa pag-ibig ng Diyos. Iritable at pagod ang ating mga kalooban by the demands of our daily lives. Hindi lamang mahirap ang manalangin, kundi kakaunti din yung pagnanais natin na manalangin. Nagagalit o naiinis tayo sa iba kahit wala naman silang ginagawa sa atin. Dahil naghahanap lang po tayo pala ng masisisi. O may mga oras na nawawalan tayo ng pag-asa. Hindi natin alam kung magkakaroon pa tayo ng lakas na tiisin ang lahat-lahat.
nawawalan din tayo ng self-confidence, nawawalan din tayo ng focus on fulfilling our purpose. Sa mga sandaling ito, at sa lahat ng mga oras na tayo ay closed off mula sa biyaya at katotohanan, we need an Ephata experience. We need Christ to touch us at hayaan natin siyang ibulong sa kalaliman ng ating mga puso ang Ephata. Amen. Jesus opens ears. Winawasak ng buhay at aktibong salita ng Diyos ang pagkabingi ng ating mga puso upang ipahayag ang mabuting balita ng kanyang pagliligtas. Kapag tayo po ay lumalapit sa Panginoon, ang unang gagawin po niya, i-confront niya yung brokenness sa buhay natin. But He doesn't stop there. I-assure tayo na lahat ng guilt and brokenness na meron tayo ay kukunin niya. He speaks forgiveness. He speaks healing. Jesus says to you spiritually, be open. Your spiritual ears are being opened upang marinig ang tinig ng Diyos na tumatawag sa iyo, upang sumunod ka sa Kanya at upang maunawaan ang mabuting balita ng Diyos. Binubuksan ni Jesus ang ating mga tainga upang ang ebanghelyo na ating napapakinggan ay maging buhay sa ating araw-araw na paglalakbay. Jesus opens our ears to hear the world around us, upang pakinggan ang daing ng ating kapwa na humihingi ng pagdamay at malasakit. May paalala po sa atin, be careful what you hear. Ulitin mo nga po, be careful what you hear. Nagbigay si Jesus ng warning na kailangan nating mag-ingat sa pakikinig. Binalaan din tayo laban sa pagkakaroon ng pangangati ng tainga. Sinong makati ang tainga dito? Baka kung ano-anong chismis yan, baka kung ano-anong fake news yan. Hindi totoong balita, hindi totoong kwento, nahahantong lang iyan sa maling direksyon. Naku, delikado yan. Kaya pag na-discern mo po na hindi tama yung naririnig mo, bago pa man tayo maengganyo, ay iwanan na natin ito. May our ears be opened upang malaman natin kung ito ba ay God's Word o words, opinions, and lies. Pangalawang paalala po, be careful how you hear. Pinaalalahanan tayo ng Panginoon na bigyang pansin kung paano tayo makikinig. Minsan kapag may nakikipag-usap po sa atin, we hear words, naririnig natin yung sinasabi nila, but we are not really listening. Naririnig, ngunit hindi natin naiintindihan. Kasi ang nangyayari, iniisip natin kung ano ding sasabihin natin. Yan, pinayuhan po tayo ni Apostol Santiago na gawin ang kabaliktaran nito. Maging mas sabik daw po tayo sa pakikinig sa iba kaysa sa pakikinig sa ating sarili. Binalaan din tayo na ang pakikinig ay hindi sapat. It must be followed by action. Sige po, sabay-sabay natin i-declare, Ephata, my ears are opened in Jesus' name. Jesus opens hearts. Jesus opens hearts dahil ito po ay kanyang tahanan. Kung alam niyo po yung kanta, maganda yon. My heart, your home. Kailangan nating gawing feel at home po si Jesus sa ating mga puso sapagkat hindi naman po siya pumapasok dito as a guest, kundi bilang nagmamay-ari po nito. He bought us with His precious blood. Pinalaya, and God gives His gifts to us, caring for our needs. Kapag siya ay manirahan sa ating mga puso, kinukuha lamang po niya kung ano
ang nararapat sa Kanya bilang may-ari. Jesus opens hearts para punuin niya ito ng Kanyang pagmamahal. Jesus opens hearts and fills it with His power, na siyang mag-uudyok din po sa atin upang ibigin siya ng buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa, at maging ibigin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal niya sa atin. Tinatawag po tayo ng Ebanghelyo na tumingin with eyes of love and acceptance. Sa ating pagiging tao, may posibilidad na ang mapapansin lamang ay ang mga pagkakaiba, yung edad, yung kulay, yung ethnic background, ano pa ba, yung kasarian, yung katayuan sa socio-economic, yung educational attainment, yung profession, physical at psychological well-being and politics. Ang mga pagkakaiba na ito ay nagdudulot po ng paghuhusga. Ngunit sa mga pusong binuksan na ng Diyos, nakikita natin ang bawat tao sa ating mundo bilang ating kapitbahay, karapat dapat igalang at ipagmalasakit. Nawa po ay huwag tayong mabigo na kilalanin ang dangal ng bawat tao, na makilala sila bilang mga kapitbahay natin na ipinagtagubilin ni Kristo sa atin na mahalin. Lahat tayo ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos, lahat tayo ay iniibig niya. Sabay-sabay po ulit nating i-declare, Ephata, my heart is opened in Jesus' name. Jesus opens mouths. Sa verse 37 po ng ating pinagbubulayan, the people are amazed at the power that Jesus has. At ano ang sinabi po nila? Everything Jesus does is wonderful. Lahat ng ginawa ng Panginoon ay pawang kabutihan, puro mabubuti. Hindi titigil si Jesus sa pagbubukas po ng ating tainga, pagbubukas ng ating mga puso. Binubuksan din po niya ang ating mga bibig. Niluluwagan niya ang dila natin upang maipahayag ang mabuting balita tungkol kay Jesus at upang maibahagi ng mas malinaw ang mga salita ng katotohanan at buhay to people who need to have their ears open. Ang paalala sa atin ulit, watch what you say or watch your words. Sabi po sa ating Bible, bagamat maliit na bahagi ng katawan ang ating dila, it has the power to tear people down. Ano po? Sinasabi din ng salita ng Diyos na kailangan po nating gamitin ito. Gamitin yung ating dila, ang ating bibig, ang ating mga pananalita to edify and build others up. Ang gentle daw po, yung mga kind words na lumalabas sa ating mga bibig ay talaga naman pong nakapagpapagaan ng pakiramdam at nakapagpapagaling ng karamdaman. Kaya, watch your words. Amen po ba? And when Jesus loosens your tongue, you cannot help but praise. Ano po, hindi natin mapipigilan yung sarili nating magpuri, magpasalamat, ano pa ba, magpatotoo sa lahat ng kabutihan, sa lahat ng mga kamanghamanghang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Lalo na po ngayong panahon ngayon, ano po, yung pagbangon pa lang po natin sa umaga, ligtas tayo, ano po, walang nangyari sa ating buong pamilya. Bagamat may mga nangyayari po, pero purihin pa rin ang Panginoon, lumalabas pa rin ang pagpupuri sa ating mga bibig, dahil tunay nga po na sa gitna ng anumang pangyayari sa ating mga buhay, nararanasan natin ang pag-ibig niya, nararanasan natin ang pagkalinga niya, nararanasan natin na hindi niya tayo iniiwan, kundi sinasamahan niya tayo sa bawat sandali ng ating mga buhay. Binubuksan ng Panginoon ang ating mga bibig dahil nais niya na ipahayag natin ang kanyang salita. Mga salita ng pagpapatawad. Words that save souls.
mga salita ng buhay at katotohanan, mga salitang nagbubukas ng mga pintuan ng langit para sa buhay na walang hanggan. Sabay-sabay po natin ulit i-declare, Ephata, my mouth is opened in Jesus' name. Mga kapatid, dumating na ang Mesyas, ang Panginoong Jesus. 2,000 taon na ang nakaraan. Nang siya'y dumating, ipinangaral at ipinahayag niya ang salita ng Diyos. At naranasan ng mga tao ang kabutihan ng Diyos. Nakaranas sila ng kagalingan, nakakita ang mga bulag, nakarinig ang mga bingi, at umawit sa kagalakan ang mga pipi. Sa pamamagitan po natin, dumadaloy pa rin ang mga gawang ito ng Panginoong Hesus. Nawa ay patuloy po tayong makatugon sa paanyaya sa atin ng Panginoon na maging instrumento ng kagandahang loob ng Diyos sa isa't isa. Sa pamamagitan ng ating pagiging bukas sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating mga mata na tunay na nakakakita. Sa pamamagitan ng ating mga tainga na tunay na nakaririnig, mga dilang tunay na nakapagsasalita at nakapagpapahayag ng katotohanan at kabutihan ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Itong sinasabi po nating open ears, open eyes, open hearts. This is living faith. Lahat po tayo ay ini-encourage to engage with God's Word at magbabad lagi sa Kanyang presensya dahil sa pamamagitan po ng Diyos at sa pamamagitan po ng Ebanghelyo, ang mabuting balita, will have open ears, open hearts, and open mouths. Pagpalain po tayo as we grow together in Jesus. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen.